buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Joshua. Joshua chapter number 24. Joshua 24, sa amin pong mga mahal na bisita, thank you for coming. At ang aming dalangin ay hindi ito yung una at huli, kundi ito yung simula na tayo magkasama-sama sa gawain ng Diyos. Dito po tayo sa Joshua chapter number 24. Joshua 24, please. In verse number 14, verses 14 and 15. Babasahin ko po and then susundan nyo lamang po. A few minutes, magkakasama po tayo. At huwag po kayong mag-alala, hindi po tayo masyadong tatagal. At kung tumagal man tayo, at least sa salita ng Diyos tayo tumagal. Diba? Yung mga nagiinuman nga, tumatagal sila sa inuman. Diba? O, sugalan, pambira, wala pang ano yan, wala pang kainan yon. O, tuloy-tuloy. Kahit masimot yung mga pera nila, di ba? O, pero ito pa kaya, mga kapatid. Pero huwag kayong mag-alala, hindi tayo abot ng 10 araw dito. Verse number 14, amen. Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers serve on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers serve that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land is dwell. Ito ang pag-uusapan natin. Last phrase, last sentence. Sabi ng Bible diyan, but as for me and my house, we will serve the Lord. Let's talk about family this morning. Amen? I'd like to talk to you on the subject this morning. What should our family need to serve the Lord sincerely? What should our family need to serve the Lord sincerely? Ano ang kailangan dapat gawin ng bawat pamilya natin para makapaglingkod tayo sa Panginoon ng seryosong paglilingkod? Alright, nakuha niyo ba yan, mga kapatid? Yan yung subject natin ngayong umaga. Let's pray. Bow your heads, close your eyes, and let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong mga nabasang talata. O Diyos, dalain ko po, sawayin niyo po ang dyablo. Huwag po niyong pahintulutan, Panginoon, na gumamit po dito ng kung ano-ano. Sa halip, Panginoon, you control everything, O God. Especially your man, your preacher. Give me wisdom and make everyone humble, O God, and obedient to Thy word. Dalain ko po mula doon sa mga bata na nandoon sa baba hanggang sa amin dito, Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa, and let the Holy Spirit talking to every one of us this morning, O God, save the unsaved and baptize the converts, O God. Please use me, use your words, O God. At magkaroon kami, Panginoon, ng decision mamaya na maglingkod sa inyo. Kasama po ang buong pamilya namin, Panginoon. Oh God, please bless your people. Maging mga anak niyo po na nakikinig through Facebook Live, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, amen. Please be seated. Now, makinig na maigi, mga kapatid, sapagkat iyon ang sadya natin dito. Sabi ko sa inyo kanina, pag tayo po'y mag-worship, ay hindi natin pwedeng alisin ang truth. Amen? Sapagkat ang truth is inseparable to the word worship. Alright? So I hope tayo po ay handang matuto, handang makinig, at kung tayo makakapakinig na maayos yung puso natin, meron tayong kababaang puso, kababaang loob, mga kapatid, isip, at sasabihin natin, ano man ang marinig ko ngayon, gagawin ko sa aking pamilya. Amen? Now, una sa lahat, huwag niyong kakalimutan ito, mga kapatid. Pati po kayong mga young men, young ladies, Pastor, wala pa naman akong asawa, wala pa naman po akong pamilya na sarili. Pero kung kayo naman po ay nangangarap na magkapamilya balang araw, katulad kayo mga kabataan, ay
at least nakakapakinig na kayo, nakakarinig na kayo ng ganito, alam nyo na kung ano dapat ninyong gawin. Alright, nakukuha nyo ba mga kapatid? Nang tanong ko sa inyo, gusto nyo po ba na magtayo ng isang pamilya na broken homes? Broken family? Of course, ayaw natin yon, di po ba? Pero hindi po lingid sa ating kaalaman mga kapatid, na napakarami pong wasak na pamilya sa paligid natin. In fact mga kapatid, hindi na kinakailangan lumayo. Lahat, maaring meron pong dito sa ating kalagitnaan na kayo po ay victim ng broken homes. Tama? Nakuha niyo ba? Naunawan niyo ba yung sinasabi ko? Maaring biktima kayo ng wasak na pamilya, maaring meron kayong mga iba't ibang kapatid sa iba't ibang tatay, sa iba't ibang nanay, mga kapatid, so on and so on. Pero minsan sinisisi nyo, kasi si tatay, kasi si nanay. Di po ba? Kung sino-sinong sinisisi mga kapatid. Pero, sino man ang sisihin natin, yan ho'y bunga mga kapatid ng pamilya na walang tunay at totoong Diyos. Kaya nga tayo nandito sa isang ganitong klaseng simbahan mga kapatid. Tandaan niyo po, ang Diyos ay nagtayo ng tatlong mahalagang institution. Number 1, family. Number 2, church. And number 3, the government. Ulitin po natin. Ang Diyos ang nagtayo ng pamilya. That's why, kung nakinig kayo doon sa online devotion natin last Saturday morning, tinalakay po namin yan. Sino po ang founder ng tahanan? God. Nakukuha niyo po? Kahit balibalik ta rin nyo yan mga kapatid, Diyos po ang founder ng pamilya. Pangalawa, kung ang Diyos ang founder ng family, sino po ang foundation ng family? Of course, God. Diyos pa rin. Nauunawan niyo po? At sino po mga kapatid ang dapat magpapatakbo pa rin ng pamilya? Diyos pa rin. Founder, foundation, function, balik lahat sa Diyos yan. Alright, nakuha niyo po? Nakakita na po ba kayo ng isang pamilya na pinatakbo ng pera? Wasak ang pamilya. Nakakita na ba kayo ng mga pamilya, mga kapatid, na pinatakbo ng mga edukasyon ng mundong ito? Wasak ang pamilya. Nakakita na ba kayo mga kapatid na mga pamilya na pinatakbo ng sariling karunungan ng tao? Wasak ang pamilya. Pero wala pa hong pinatakbo ng Diyos na pamilya na wasak na pamilya. In fact mga kapatid, lahat po tayo naranasan natin, galing po tayo halos lahat sa isang pamilya na walang Diyos. At ngayon natagpuan tayo ng Diyos mga kapatid. Nilagay tayo sa tamang Diyos, nilagay tayo sa tamang simbahan, nilagay tayo sa maayos na pamilya, and now, ito na ngayon, kalagayan natin. Kaya nga mga kapatid, alam nyo itong mga nakaupo sa ating gobyerno na sabi nila, isaradong simbahan, walang religious gathering. Alam nyo, hindi nila, they do not know what they are talking about. Yet mga kapatid, meron silang mga position sa gobyerno. Alam nyo mga kapatid, kung walang Biblia, walang Diyos, mga kapatid, ang bawat tahanan natin, sasabihin ko sa inyo, sinisigurado ko sa inyo, wasak ang pamilyang yan. At huwag niyong kakalimutan, ang bumubuo ng ating gobyerno ay bawat pamilya. Kaya nga napakalaga na ang bawat pamilya ay merong totoong Diyos sa loob ng ating tahanan. Sapagkat pagka ang mga pamilya sa buong bansa nating kapatid ay walang Diyos, wasak din po, wala din pong Diyos ang ating gobyerno. Tingnan niyo po ngayon, ano ang dinidinig sa Senado? Ano ang dinidinig sa Kongreso? Ano yung mga pinag-uusapan na? It's all about corruption. Yet, mga kapatid, sila naman mismo, ang mismong kurakot. Sila naman yung involved sa corruption. Alam yung kailangan nila mga kapatid? Hindi nila kayang isolve ang problema ng bansang Pilipinas without the Word of God. And they are trying to
to solve the problem of this nation by their own wisdom. Sasabihin ko sa inyo, hindi nila kakayanin yan. Oh, I like George Washington said, the first president of the United States of America. Ano sabi ni George Washington? You cannot rightly govern the world without the Word of God. That's why, ano ang number one na kailangan natin sa loob ng ating tahanan? Word of God. God. Ano ang number one na kailangan ng bansang ito, kapatid? Diyos. O kanina, itong mga interns natin, itong mga taga-UC, maaga sila dyan. Alam mo, sabi ko sa kanila, seryosohin nyo yung pagpunta nyo dito at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko sa kanila, sana isang araw pag kayo ay maging pulis kayo na maayos. Kanina kausap ko yung mga members natin na cadet sa PMA with our new OIC. Sabi ko sa kanila, nakikinig si Captain Cruz, sabi ko, kayong mga members, sabi ko, kayong mga Baptist cadets, kayo dapat ang mag-set ng good or godly examples sa mga cadets diyan sa PMA. Sabi ko, huwag kayong may involved ng sugal, lying, cheating, or whatever, mga kapatid. Sabi ko sa kanila, na hindi walang kagandahan na example. Halimbawa, kapatid, nakita nyo ngayon, sino ang pag-asa natin? Bakuna? O ano ang pag-asa natin? Bakuna? Sino ang pag-asa natin? Yung mga nakaupo dyan? Wala silang ginawa kundi bangayan. Ako, sa totoo lang, di mo na alam kung sinong totoo. Si Gordon, ayaw na magbanggit. Di mo malaman kung sino totoo. Ngayon, sabi nila nung araw, ang bakuna ang pag-asa natin. Nung nabakunahan tayo, kailangan ka pa rin RT-PCR. Kinakailangan ka pa rin swab test. So ano ba talaga kailangan natin? Tapos sabi pa nila, yung mga ibang bakuna daw ay may content na bakal. Kaya pala matigas yung nabakunahan sa akin eh. Ha? Grabe. Napakagulo po, mga kapatid, ang paligid natin. Alam nyo, ito na lamang po ang nagbibigay sa atin ng kaayusan sa ating pamilya. Kaya, tinan nyo yung binasa natin. Pakinggan nyo po na maigi. Kailan po nangyari ito? Sa panahon pa ni Joshua. Ha? Panahon pa ni Joshua ito. Kailan nangyari ito, mga kapatid? Napakatagal na hungan ang panahon. Yet, the same problem, meron tayo hanggang sa panahon natin. Parehas na hamon, parehas na encouragement, parehas na challenge, mga kapatid. Kung noon pinag-uusapan nila, mga kapatid, na ang isang pamilya ay dapat maglingkod sa Diyos na totoo, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. Sa totoo lang, mga kapatid, bibihira kayo makakita ng simbahan na katulad ng ating simbahan. Of course, si BBC Family, from CSI, San Pedro, dito ka lang kayo makakapakinig ng mga messages, mga kapatid, patungkol sa pamilya. Patungkol sa pagpapamilya. Ano ang role ni tatay? Ano ang role ni nanay? Ano ang role ng mga anak natin? Ano yung function ng buong pamilya natin? Sa Senado, asahan nyo yan? Hindi. Sila nga nitong gumagawa ng batas para wasakin ang pamilya. Para wasakin, sirain ang marriage. Parang Senado rin dito, walang yung nag-amen ha. Wala ko, simbahan to eh. Ha? Now, tignan nyo, kaya ang pag-uusapan natin, ano yung need natin para ang bawat pamilyang kinabibilangan natin ay magkaroon tayo ng seryosong paglilingkod sa Panginoon. Nakikinig tayo, mga kapatid? The word sincerity means without blemish. Walang dungis. Spot, perfect, means whole, means honest, pure, true, tunay, matapat, dalisay, taus-puso, buong puso. Yan ang kailangan natin sa panahon, sa panahon na ito. Merong mga pamilya na talagang buong puso, matapat, na naglilingkod sa Panginoon.
Ngayon mga kapatid, napansin niyo ba na halos pera-pera? Ay, awan ko lang kung hanggang kailan matatapos tong face mask natin. Sabi nila itong face mask is making money. Face shield is making money. Bakuna, making money. Mga kapatid, yung swab test, making money. Ngayon mga kapatid, dumating na tayo sa ganitong klaseng kalagayan. Iisa na lamang po ang sakit sa buong mundo. Walang iba kundi COVID. Ngayon, ano na? Dalawa na. Delta variant. Samantalang dati naman, sinisipon na tayo. Tinatrangkaso kung ano ang mga sakit. Kaya nakakatakot mga kapatid, wala kang Diyos. Kaya salamat tayo mga may Diyos. Lamang tayo. Napakalayo po ang agwat natin because worst come to worst, when you receive Jesus as your Lord and Savior, we have the assurance of heaven. Eh yung mga wala ngay, di po ba? Paano yung mga wala? Kaya nga dapat mag-set tayo na magandang halimbawa. Now, tinan nyo, balik tayo doon sa binasa natin. Makita natin dito sa ating binasa, Joshua, kung babasahin nyo po, chapter number 24, the whole chapter, wala na tayong oras na basahin. Sasabihin ko lang sa inyo yung summary kung ano nangyari sa mga naunang pangyayari mula doon sa binasa natin. Now Joshua reminded the people of God's goodness and His provision for them by reviewing past times when God blessed them. So, pinaalala ni Joshua sa kanila yung kagabutihan ng Diyos, yung mga blessing ng Diyos sa kanila. Ni-review ulit ni Joshua sila. Kasi si Joshua po, mga kapatid, siya lamang po ang original na buhay na mula Egypt, naglakbay sila for 40 years sa wilderness. Tsaka si Caleb, mga kapatid, dalawa lamang po sila ang original na talagang buhay na nakarating hanggang sa promised land. From Egypt to Canaan. Lahat ng mga nakasabayan nila nagkandamatay po. Bakit? Hindi sila masunurin. So, nireview lahat ni Joshua yan. Reviewing past blessings, katulad natin, reviewing past blessings can encourage us to continue to serve God faithfully. Naalala niyo ba mga kapatid, nung tinanggap niyo si Kristo? Sino magsasabi sa atin dito, Pastor, tinanggap ko na po si Kristo? Come on, raise your hands. Amen. Yan ang blessing na eternal na tinanggap natin. Hindi na yan mawawala sa buhay natin. Kaya lang lagi niyong i-review sa inyong sarili. Amen. Because reviewing past blessings can encourage us to continue serve God faithfully. When you need a reminder of God's love, review how God blessed you in the past. Amen. Alam niyo, minsan pag nadidismaya ka, i-review mo lang, tinanggap ko ng Panginoon na. Bakit ako madidiscourage? Because worst come to worst, ako'y pupunta sa Kanya sa langit. Kaya nga pag tayo nadidiscourage, mga kapatid, turn to the Bible. Turn to the Bible. Open your Bible and see how unchanging His love for you and for me. O sabi mo man, Pastor, walang umiibig sa akin. Iniwan ako ng boyfriend ko. O, buti nga iniwan ka eh. Bakit? Panglima ka lang eh. Pasalamat ka na iniwan ka. Iniwan ako, Pastor, ng girlfriend ko. Ha? O, magpasalamat ka. Mga kapatid, iwanan tayo kung sino-sino. Wag lang Diyos ang mang-iwan sa atin. Sapagkat ang Diyos ay totoo. Nakikinig tayo? Maski ikaw ay hindi totoo, ang Diyos ay totoo. Kaya alam niyo, sabi ng Panginoon dyan, fear the Lord. Fear the Lord. Now, let me explain. Ano yung word na yan? Yung fear. Fear means reverence. Paggalang. Pagiging mapitagan. Nakikinig tayo? Gusto kong maunawan niyo po. Ayoko ng sigaw dito na hindi niyo naintindihan yung sinisigaw ko. Nakikinig po tayo? Pag sinabi nating fear, hindi po yung takot ka na parang nanginginig. Hindi po. Dito po ay reverence ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, may mataas na paggalang sa Diyos. Because in the Bible, in Scripture, fear is used to express a filial
Filial. Anong ibig sabihin ng filial? Relating to a son or daughter from the father. So, ini-express po dito yung tinatawag na relasyon ng isang magulang sa anak. Ito yung tinatawag na paggalang, pagrespeto. Naintindihan natin? Pagrespeto. Kaya yan ang magandang magkaroon sa loob ng ating pamilya. Ano yon? Pagrespeto sa Diyos. Okay, that's the word. Nakikinig tayo? Pagrespeto sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible diyan, mga kapatid, pagrespeto sa Diyos, tingnan niyo mga kapatid. Pagka ang mga anak natin sa loob ng tahanan natutong magrespeto sa Diyos, irerespeto ang kanilang mga magulang. Nakukuha niyo po? At pagka meron tayong mga anak sa loob ng tahanan na marirespeto sa Diyos, marirespeto sa magulang, marespeto rin sa lipunan. Hindi po yan mangungurakot sa bayan. Hindi yan mangungurakot, mangungupit, mga kapatid, sa pera ng kung sino-sino. Amen! Kundi, kaya nga sabi ng Biblia, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Tandaan nyo yan. Serve means to work, to labor. Worshippers. Yun, huwag niyong kakalimutan yung salitang worshippers. Alright, now, need number 1. Alright, dadako natin sa mga punto. Need number 1. Ano yung need? Ano yung kailangan ng isang pamilya kung gusto nyong maglingkod sa Diyos na seryoso? Number 1, truth. Truth. Nakikinig tayo? Serve the Lord in sincerity and in truth. Nakalagay dyan sa verse number 14. Ano ang kailangan ng isang pamilya na gustong maglingkod sa Panginoon na seryoso, mga kapatid? Honest, nakikinig tayo? Without blemish, without spot, perfect, pure, unfeigned, totoo, taos puso, naglingkod ka na rin lang sa Panginoon. Bakit hindi pa totoo? Alam mo, anumang paglilingkod sa Diyos, sa bayan, na hindi seryoso, mga kapatid, may halong kalokohan yan. Kaya kayo isang araw gusto nyo magpulis. Ha? Ngayon pa lang, matuto na kayo ng kabutihan ng Diyos. Kasi pag hindi kayo, sabi ko sa kanila, Brother Ariel, sabi ko, alam mo, kasi tinanong ko, meron din bang criminology sa UB? Meron din. Pero sabi ko, kakaiba kayo na kayo'y nakakarinig ng salita ng Diyos sapagkat meron kayong training na kakaiba na wala sa kanila. Kapatid, makinig kayo. What is kurkurantong sa dibdib? Kahit lagyan mo ng kurkurantong, kung hindi na magkasa yung kurkurantong mo sa dibdib, kahit ilagay mo yan sa likod. Pero kung wala kang Diyos, miserable pa rin ang patotoo mo. Kulang pa rin ang buhay mo. Kulang pa rin ang training mo. Kulang pa rin ikaw. Because whether we accepted it or not, mga kapatid, men shall not live by bread alone. Men shall not live by bread alone, but by every word proceeded out of the mouth of God. Ibig sabihin, kahit na balik-baliktarin mo, mga kapatid, kailangan mo pa rin ang katotohanan sa buhay mo. Amen. So, anong kailangan ng isang pamilya para maglingkod sa Panginoon? Truth. Anong ibig sabihin ng truth? Stability. Stability. Truth means stability. Certainty. Trustworthiness. Faithful. Pakinggan niyo na may gito. Hanggat ang tao walang truth sa kanya, you will never become faithful. You will never become pure. Kaya ang kailangan ng isang tao, kapatid, isang persona, kaya nga dapat mula kay tatay, mula kay nanay, hanggang sa mga miyembro ng ating anak, kailangan natin yung truth. If we want to serve God and serve our country, we need God's truth. Madali tayong suhulan, madali tayong bayaran, kapatid, saman tayo ahensya na naglilingkod
Samang kayo naglilingkod, pagka wala kang katotohanan, pagka wala kang Diyos, madali kang bayaran ng kung sino-sino. Amen! Kaya ang kailangan natin mga kapatid, kaya sa bawat pamilya, anong kailangan natin? Truth. Kaya nga sabi ni Joshua dito, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Without truth, there is no sincerity. Kung walang katotohanan, walang purity. Because the word sincerity means purity, honesty. So without God's truth, without the Word of God, without the Bible, there is no purity in your life. Eh, alam niyo, sabi ng Bible dyan, mga kapatid, napakalaga yung katotohanan na maipractice natin sa loob ng ating pamilya. Amen? Napakalaga yan, mga kapatid, yung tinatawag na truth. Anong sabi ng Biblia? Pag nasa atin ang katotohanan, meron tayong kalayaan. Therefore, no truth, no freedom. No truth, no liberty. No truth, no God, no truth. Isipin niyo yun, mga kapatid, kung walang Diyos, walang katotohanan. At kung walang katotohanan, mga kapatid, walang kalayaan. Ha? Walang mangyayari. Isipin niyo yan, kung walang truth sa loob ng ating tatahanan, edi si tatay sinungaling, si nanay sinungaling, come on, makinig tayo lahat. Hanggang sa mga anak natin sinungaling. So ano ngayon ang naipapractice natin sa loob ng ating tahanan? Lying. Pagsisinungaling. Saan nanggaling ang pagsisinungaling? Who is the author of lying? Satan. Satan. Wala nang ibang nagpasimula at nag-originate ng kasinungalingan at pagsisinungaling maliban sa diablo. Oo, lahat tayo nagsisinungaling, nakakapagsinungaling, nagkakamali. Pero iba yung namumuhay na tayo sa kasinungalingan. Oo, minsan yung iba, sabi nga nila, alam niyo yung pinakamatinding mandaraya? Hindi yung mga politicians. Alam niyo yung pinakamatinding mandaya? Yung mason. Yung nagmamason. Ay, yung nagmamason, alam niyo ba yan? Yung nagmamason, papalitada. Ano sasabihin niya? Ay, dayain na lang natin konti ito. Di ba? Narinig ko na naman si Brad Jerry nung Pastor, medyo dayain na lang natin konti ito. Kaya makita niyo marami mga daya dito eh. Hindi pwedeng hindi mo yan marinig sa mga mason. Di po ba? Walang mason na hindi mandaraya. Pero wala tayong magagawa. Kasama yan. Pero mga kapatid, sabi ko sa inyo, sa realidad na pamumuhay natin, nakakapagsinungaling ka, pero iba pagka namumuhay ka na sa kasinungalingan. Nakakapandaya ka, pero iba na pagka buhay mo na yung mandaraya. Ha? Naanuman niyo ba yan? Alin kaya may blessing? Honesty or pagsisinungaling? Sabi nga natin, honesty is the best policy. Ha? Kailangan natin ng katotohanan. Pangalawa, anong sabi ng Bible dyan? Need number one, truth. Need number two, fear the Lord. Fear the Lord. Nakikinig tayo mga kapatid? Fear the Lord. Kanina na-explain ko sa inyo. Anong ibig sabihin yung fear? Paggalang. Mapitagan. Ito'y ginagamit ayon sa Biblia mga kapatid, pag-express ito ng magulang sa anak, anak sa magulang. Kaya ang sabi ng Biblia mga kapatid, fear the Lord. Napakinggan nyo. Ito po'y ekspresyon ng Diyos sa atin bilang mga anak niya.
Kung tinanggap mo si Kristo, ito dapat ang nakikita sa atin. Paggalang sa Kanya. Naunaw niyo mga kapatid, iba yung sumusunod ko bunga ng pagkatakot ko. Pero iba yung sumusunod ako sapagkat bunga ng pagrespeto ko. Nakuha niyo po yung pagkaiba? Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Kaya kayo mga magulang, mga anak, ano sabi ng Biblia? Let's go to Ephesians. Tingnan niyo to. Ephesians chapter 6. Ano sabi ng Biblia? Children, obey your parents. Kanino sinabi yung obedience? Children. Amen. Kaya sabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ito'y mga truth, ito mga katotohanan ito. Isipin niyo ito mga kapatid, pag ito po'y nasa loob ng tahanan natin. Amen. Wow, napakagandang tahanan ito. Makikita natin yung mga anak sumusunod. Pakinggan niyo na maigi. Sumusunod sa magulang. Hey, makinig tayo. Makinig na maigi. Gusto ko liwanagin ito. Pastor, anong gagawin ko sa anak ko? Inutusan ko bumili ng alak, ayaw sumunod. Makinig ka, ito magandang payo. Kumuha ka ng 2x2. Ha? Ibigay mo sa anak mo at dumapa ka, paluin ka. Ha? Ikaw dapat ang paluin. Ha? Nakikinig kayo mga magulang kayo? Ha? Wala ka pala sa katinuan eh. Dapat ikaw ang halimbawa ng katinuan sa anak mo. Alam mong sabi ng Biblia, wine is a mocker. Alam nyo ba ng alak ay, sabi nga lagi ni Pastor Ed, ang alak is Satan in a liquid form. Amen. Si Satanas yan sa liquid na itsura. Tingnan mo kapatid, wala pang tao na uminom ng alak at naging banal ang kanyang pag-iisip. Pero karamihan mga kapatid na umiinom ng alak, pag nakainom na ng alak, demonyo na ang utak niyan. Nire-rape niya yung sarili niyang anak, sinasaktan niya yung sarili niyang anak, sinasaktan niya yung kanyang sariling may bahay, ginugulo niya yung kanyang loob ng pamamahay. Yan yung mga magulang at mga tatay at mga tao na umiinom ng alak. Mga kapatid, wala pang uminom ng alak na kinuha yung Biblia at nag-soul winning. Kundi marami mga uminom ng alak, kapatid, na demonyo ang utak nila. Do you remember Lot? Nung nilasing yung kanyang dalawang anak. Pagkatapos, kapatid, ay tinabihan nila yung kanilang tatay mismo at naanakan niya yung dalawang anak ni Lot. Bunga ng kalasingan. Kaya kayo mga tatay dito na umiinom pa ng alak, pastor, hindi ko matanggihan kasi si kumpare. Bakla ka pala bakit hindi mo matanggihan? Magpakalalaki ka. Sabi mo, pare, halika kayo. Hindi mo na dyan. Kung may dala-dala kayo anak, dyan muna kayo. Kunin mo yung Bible mo. Buklatin mo. I-share mo. At sabi mo, pare, hindi na ako inom ng alak. Sa demonyo yan. Basagin mo sa harapan nila. Hindi mo matanggihan. Alam mo, eto wala pa akong Biblia nung araw. Makinig. Parang maraming nanahimik. So, ibig sabihin, marami pang umiinom ng anak na nandito. Tumingin kayo dito sa pogi. Tumingin kayo dito. Huwag sa katabi kasi parang lasing na yan. Alam mo nung araw, wala pa akong Biblia. Ayoko na ng alak. Naalala ko, nag-a-apply kami dun sa
Sa Fort Bonifacio nung araw. Pinipilit ako yung mga aplikante rin na iba. Sabi ko, magkakasama tayo pero wag niyo akong pipilitin yan. Simulat sa pool, hindi ako umiinom yan. O pipilitin niyo ako, sige, suntukan tayo. Hanggang word lang yan, takbo ka na pagka pinatulang ka. Kung alam na malaki tapos papalag ka pa. Alam mo sa labanan, isip. Ha, Brad, ha? Pagka alam mong pagka medyo malaki na, tumakbo ka na. Alam ka na, ang laki tapos papatulan mo ba? Kung wala, hindi ka mautak. Di ba? Ang tapang ilagay sa tama. Amen? Alam nga, ang dami-dami nila. Sige. Tumakbo ka na. Di ba? Mga kapatid, tinan nyo na maigi. Fear, paggalang. Yan ang number 1 matutunan ng buong pamilya natin. Gumalang sa Diyos. Pakinggan nyo na maigi. Psalms 19 verse number 9. Sabi ng Bible dito, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Amen. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Come on. Isulat nyo na lamang yung verses. Mga kapatid, mamaya titignan nyo yan sa Bible ninyo. Then tumingin na lang kayo dito. Babasahin ko sa inyo. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Amen. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, kapatid, ay kinakailangan magkaroon tayo ng special or pagrespeto, reverence sa Panginoon. Amen. Because sabi ng Bible diyan, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Proverbs 14:26, in the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Proverbs 15:16, better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Di baling kaunti ang kayamanan mo, ang pera mo, hindi magandang bahay mo, basta meron kayong paggalang sa Diyos. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Mas matindi pa, kapatid, sa kayamanan na material. Kaysa naman, mga kapatid, ang ganda-ganda ng bahay, walang pagrespeto sa Panginoon, magulo yung bahay na yan. Proverbs 19:23, the fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. Kaya pag may Diyos tayo, mga kapatid, meron tayong contentment. Pag may Diyos tayo, meron tayong kayusan. Sabi ni Biblia, our God is not the God of confusion, but He is the God of order. Tignan nyo, kahit naman magandang bahay, maraming pera, maraming mga supisyente, materially, ang tahanan na yan. Pero pag walang Diyos, kapatid, walang kwenta yung tahanan na yan. Sabi ng Bible dito, the fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied, and he shall not be visited with evil. Wow. Proverbs 22 verse number 4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. So anong kailangan natin, mga kapatid, sa loob ng tahanan natin? Fear of the Lord, because fear of the Lord is riches, honor, and life. Without God, there is no joy in the home.
Sabihin ko sa inyo mga kapatid, Proverbs 23 verse number 17, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Come on, amen? Oh, di baling magmag na kalaang nung saan mo mang gusto pumunta, wala kang kotse, wala kang sasakyan, wala kang pera, wala kang magandang bahay. Pero mga kapatid, ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? Fear of the Lord. Fear of the Lord. Need number 2. Ano yung need kung gusto natin maglingkod na seryoso ang ating pamilya sa Panginoon? Need number 1, truth. Need number 2, fear of the Lord. Number 3, make now a decision. Make now a decision. Nakikinig tayo? Matuto tayo na gumawa ng desisyon sa Diyos. Back to Joshua. Let's go back to Joshua. Ano sabi ng Biblia dyan? Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Then Joshua said, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. That's decision. Naintindihan niyo yung salitang decision? The word choose means acceptable. Acceptable, excellent. Alam mo, to decide that a particular person or thing is the one that you want. To make a choice what to do. To make a choice what to do. Alam mo, walang araw-araw sa buhay natin, makinig, walang araw na hindi tayo gumagawa ng desisyon. Walang araw na hindi tayo gumagawa ng desisyon. At ang desisyon na ginagawa natin araw-araw ay depende kung anong naririnig natin araw-araw. Kaya makita niyo sa ating simbahan, umaga pa lamang, first hour pa lamang, ang gusto ko ay nakakarinig na ang bawat members ng salita ng Diyos upang anuman tahakin natin, gawin natin sa maghapon, dapat nakarinig na tayo ng Word of God, at yung Word of God, doon tayo kukuha ng ating batayan, ng ating decision every day. Anong kailangan natin para maglingkod sa Diyos? Truth. Anong kailangan natin para maglingkod sa Diyos na seryoso tayo? Paggalang sa Diyos. Number 3, anong kailangan natin para maglingkod sa Diyos? Make now a decision. Number 1 decision. A firm decision to put away your false gods. Naunawan nyo? Sabi ng Biblia, 1 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Now, tinan niyo mga kapatid, makinig ka na maigi. Ang paggawa ng decision para maglingkod sa Panginoon ay unang decision na dapat matutunan natin ay decision na ibasura na yung mga hindi natin totoong Diyos. Na makinig kayo na maigi mga kapatid. Alam niyo ba sa panahon na ito, napakarami nating Diyos, hindi niyo lang napapansin yan. Ha? Tandaan ninyo mga kapatid, nasa last days na tayo. Nakikinig tayo? Tandaan ninyo, nasa last days na tayo. Ha? Nasa huling araw na tayo. Sabi nga ng Bible dito, this know also that in the last days, perilous times shall come.
Pakinggan nyo kung anong klaseng kalagayan meron tayo. For men shall be lovers of their own selves. Yan yung panahon natin. Mapagmahal sa sarili. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affliction, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Yan ang panahon natin. Mas mahal natin ang material na bagay. Mas mahal natin yung mga gusto ng katawan natin kaysa yung Diyos na lumikha sa atin. Yan yung panahon natin. Sabi ng Bible dito, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Kaya mga kapatid, kung gusto nating maglingkod sa Panginoon muna, gumawa muna tayong decision kapatid na ibasura na natin yung mga Diyos-Diyosan natin. Come on, amen! Sino yung number one na Diyos sa mundong ito? Satan. Nakikinig tayo mga kapatid. Sino ang number one na Diyos na maraming tao sa panahon natin? Satan. Ano ang pangalawang maraming Diyos na mga tao sa panahon natin? Pera. Ano ba yung mga Diyos natin? Yung time mo. Sasabihin mo, wala kang oras sa Diyos. Mga kapatid, wala kang panahon sa Diyos. Bakit mas marami tayong panahon sa sarili natin? Satan, money, your time, yourself. Oo, wala na kayong mga ribulto sa bahay. Pero sino yung mga Diyos nating kapatid? Sarili natin. Si Satanas, yung pera, yung oras natin. Anong sasabihin natin? Wala akong panahon sa Diyos. Yan yung mga Diyos na dapat itaboy na natin. Come on, amen. Then last, gumawa tayo ng firm and final decision from your whole family to obey and serve in sincerity the living and true God. Now, pakinggan nyo na maigi. Kung gagawa tayo ng decision, eto na, ayoko na, ibabasura ko na itong mga false God ko. Nakikinig tayo? Nakikinig ba? Ibabasura ko na itong mga false God na ito. At gagawa tayo ng decision na susunod tayo sa Panginoon, mula kay tatay, mula kay nanay, hanggang sa buong pamilya natin, susunod tayo sa Panginoon, at final na ito, maglilingkod tayo sa Diyos na seryoso. Nakikinig tayo mga kapatid? The people had to decide whether they obey the Lord who had proven His trustworthiness or obey the false gods which were only man-made idols. It's easy to shift into a quiet rebellion, going about life in your own way. But the time comes, makinig kayo, madaling gumawa ng decision based on our own ways. Pero isang araw, makinig kayo, anumang ginawa natin na decision, yan ang papayagan mo na magkokontrol sa buhay mo. Come on, amen, amen. Meaning, yan yung papayagan mo na maging Diyos ng buhay mo. Nakikinig tayo? Sino ang sasabihin natin ngayon, Panginoon, ikaw na yung Diyos ko. Panginoon, ayoko na ito. Ibig sabihin, siya ang papayagan mo na magkokontrol sa buong buhay mo. Nang tanong ko sa inyo ngayon, mga kapatid, sino ang papayagan nyo na magkontrol sa buhay nyo? Mundong ito? Pera? Sarili mo? Yung gusto mong gawin? O yung Diyos ni Joshua? Ha? Yung Diyos ni Joshua, yung Diyos ni Moses, yung Kristo na namatay para sa iyo sa cross ng Kalbaryo. Nakikinig ba tayo mga kapatid? Sino ngayon ang papayagan natin? Sasabihin natin, ayoko na pastor, ito, mali talaga ito. Mali yung nakamulatan kong Diyos.
ayoko na ito, ibabasura ko na ito. Tapos na. Kaya ngayon yan yung pakiusap ni Joshua, sabi niya, alright, mamili kayo ngayon. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Come on, fathers. Nakikinig ba kayo mga tatay? Hindi mo tatanungin yung anak, anong decision mo? Hindi. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mula sa akin, kasama ang aking tahanan, maglilingkod kami sa Panginoon. Sabi ni Joshua sa kanila, alright, kayo, kung sa inyo ay hindi na mabuti at masaya at maganda, maglingkod sa Panginoon. Sabi ni Joshua, mamili kayo. Hindi naman pilitan ito eh. Ha? Pero ako, sabi ni Joshua, pipiliin ko ito para sa aking pamilya. Pipiliin ko yung Diyos na nagligtas sa atin sa apoy, ay sa Egypt papuntang Promised Land. Makinig kayo. Sino yung Diyos nyo ngayon? Kung pipili kayo ng Diyos ninyo sa buong buhay ninyo, yung Diyos natin na namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay, na nagligtas sa atin sa apoy ng impyerno. At ang sabi ng Biblia, siya ang buhay natin magpakilanman. Come on, gumising na kayo, tapos na tayo. Gising na. Alright. Sige. Sige po. Punasan mo na yung muta mo. Oh, tapos na tayo. Ngayon, mga kapatid, we're talking about family. Lahat tayo dito kabilang sa isang pamilya. Wala naman sigurong galing sa putok ng kawayan dito. Bagamat marami tayong kawayan dyan. Tagal na yung mga kawayan natin dyan, pero wala pong nakitang sumabog yung kawayan at may lumabas dyan. Lahat tayo, may kabilang tayo sa kanya-kanyang pamilya. Amen, amen. Now, ngayon, tatay, ano ang totoong nangyayari sa inyong tahanan? Dapat alam mo yan. The question is, who is your God? Who is your God? Ha? Anong need natin kung gusto natin maglingkod? Na seryoso, number 1, truth. Number 2, fear God. Number 3, decision. Na ngayon, gumawa tayo ng decision. Tumayo tayo lahat. Like to, again, kunin niyo yung pamilya ninyo, then mag-pray kayo. Brother Ariel, ikaw na lang mag-pray sa mga to. Kayo mga estudyante, pumunta ka kay Sir Ariel, Ma'am Apple, at siya muna yung tatay, yung magulang ninyo. Hensi, punta mo yung mga kapatid mo. Sige po, fathers, kunin niyo yung mga anak ninyo, pamilya ninyo. Alam niyo, ito ang ayaw ni Satanas na mangyari. Mabuo yung pamilya natin at maging seryoso na maglingkod sa Diyos. Come on, let's pray. Kunin niyo yung pamilya ninyo. Let's take our time. Let's take our time. Alam mo, hindi po pwedeng hindi tayo gagawa ng decision. Decision na maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, kung meron mang number 1 na decision na napakalaga, isa sa mga mahalagang decision na gagawin natin, of course, yung kaligtasan natin. Pangalawa, yung decision na tayo po'y maglilingkod sa Panginoon. You know what? Napakalaga po ito. Magkakasundo ang buong pamilya na sasabihin ninyo, mula kay tatay, nanay, just like what Joshua said. Ano sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Come on, parents. Pray for your family. Let's take our time. We beg God.
Dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa inyo. Tunay nga po, kung meron mang pinakamalaga na dapat mangyari sa bawat pamilya namin, pamilya, Panginoon, na seryoso, totoo, matapat, na naglilingkod sa inyo, O Diyos. That's why, if we want, O God, to serve you, na talagang totoong paglilingkod, ang kailangan namin, Panginoon, ay katotohanan. Ang kailangan namin, Panginoon, is to fear you, O God. At ang kailangan namin ay desisyon. Desisyon na magsama-sama po ang buong pamilya namin na itaboy na namin, ibasura na namin yung hindi naman totoong Diyos namin. At panahon na po para kayo po na totoong Diyos, Diyos ni Joshua, ni Abraham, ng Bibliang ito, Panginoon, ang siyang maging Diyos ng buong pamilya namin. Salamat po sa testimony ni Joshua, Panginoon, na sabi ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Thank you, Panginoon. Nawa masumpungan niyo po ang bawat pamilya ng simbahan niyo po na ito. Hindi ko simbahan ito, simbahan niyo ito, Panginoon. Kami inyong makita, masumpungan. Buong pamilya namin, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo. Or else, kami po ay pwedeng mabiktima ng broken homes ng kamunduhang ito. O Diyos, salamat po sa inyo pong mensahe sa amin. Pinupuri kayo namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So I hope may natutunan tayo. Amen.